Sana hindi nga puro investigation, sana nga may masampulan. At yun nga, tama ka, Bombo Justin. Ang naging conclusion, bakit maraming mga opisyal tayo sa gobyerno ang hinahayaan na mangyari to kasi hindi ka makakapagpasok dito ng smuggled na mga produkto, particularly yung mga nakakaapekto sa mga magsasaka, yung mga agricultural products. Maraming gulay ang nakakapasok dito kaya minsan nagkakalugi-lugi yung mga magugulay natin. Nakakapasok dito yung mga imported na sibuyas, bigas, kaya nalulugi naman yung mga magsasaka natin. So, hindi ito mangyayari kung walang kakuntsaba na mga tao sa ahensya ng gobyerno, sa customs, sabi nga sa NBI, sa DOJ, parang sa lahat meron silang kakuntsaba. So anong gagawin natin dyan? Tama, kahit papaano may nakikita tayong improvement sa investigasyon, parang hindi na lang to magiging investigasyon. Mukhang may makukulong, mukhang may masasampulan. Pero alam mo, Bombo Justin, di ba lagi kong sinasabi sa iyo, sana may masampulan. Binabawi ko na yun. Hindi lang dapat sampulan, talagang lalahatin na natin. Lahat na involved. Kumbaga sa flood control, lahat ng involved dyan, makasuhan na makulong. Dito rin sa smuggling. Pero if you will recall, Bombo Justin, nag-issue ang isang ahensya ng gobyerno sa US. Ang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno daw sa Pilipinas, hindi DPWH. Corrupt, oo. Pero mas matindi daw ang corruption sa customs. Bakit? So ibig sabihin, may pinapapasok ditong smuggled goods. So yung mga nahuli, 'di ba nung nakaraan may nahuli na makarel. Sabi chicken poppers yun pala makarel, 68 million worth of frozen makarel sa Subic ang nahuli. Paminsan-minsan may nahuhuli pero kung yan ang inisyo na statement ng United States na customs ang pinaka-corrupt, malamang araw-araw nangyayari yan. Araw-araw may pumapasok na smuggle. Araw-araw may kakuntsaba silang mga ahensya ng gobyerno. Araw-araw may mga Pilipinong hinahayaang makapasok yan kasi dyan sila kumikita. At araw-araw, kaya bumabagsak ang kabuhayan ng mga magsasaka dahil dyan sa smuggled na mga produkto. Meron pang naging bahagi po ng pahayag ito pong si Senator Kiko Pangilinan na baka daw yung mga inaangkat, yung mga katulad ng nabanggit niyo, yung mackerel, yung mga frozen fish, dito rin po sa ating bansa nahuhuli, especially sa West Philippine Sea, at dadalhin sa China at ibabalik na naman dito po sa ating bansang Pilipinas. Well, yes. Kasi nga, di ba, may issue ngayon sa West Philippine Sea. At nag-i-import nga tayo ng galunggong, ng isda. Samantalang napakarami naman talaga nating isda, sa totoo lang. Dahil ang Pilipinas ay nakakasakop sa malawak na karagatan, particularly sa West Philippine Sea. Kaya lang, kung mamomonitor natin yung mga nagiging issue ngayon dyan sa West Philippine Sea, maraming mga tinatawag na Chinese militia vessel. Kumbaga, mga mangingisda, pero dyan sila nagpo-focus sa may West Philippine Sea. At laging hindi makapasok yung mga mangingisda natin. Kaya bandang huli, baka tayo nga ang nag-i-import ng mga isda na malamang nakuha din dyan sa West Philippine Sea na exclusive economic zone ng Pilipinas. Exclusive economic zone, ibig sabihin, tayo lang ang may karapatan na mangisda doon. Yan yung ibig sabihin ng exclusive economic zone. Kaya lang, pinasok nga ng ibang mangingisda galing China. Meron din tayong katunggalian sa Vietnam. Kumbaga sila ang mas nakakakuha ng isda doon. So yung mga smuggled na yan, bukod sa malamang galing sa atin yan, na-smuggle pa. Kaya sinong kawawa dyan? Una kawawa dyan, yung mga mangingisda rin natin na lulugi, walang kabuhayan. Tapos yung mga imported na produkto, dapat may tariff yan. Ibig sabihin ng tariff, sana may nakukuhang pondo ang gobyerno kasi bago ka magpasok ng produkto sa Pilipinas, papatungan mo na ng buwis yung tariff. Smuggled. So, ibig sabihin, walang nakukuha ang gobyerno, walang nakukuha ang taong bayan sa mga na-smuggle dito ng mga produkto. So alam niyo, patong-patong na kahirapan ang naidudulot ng smuggled na mga produkto.
Sa kabilang banda naman, sa mga nakakakontsaba nila, patong-patong na pera ngayon ang kinikita nila. Araw-araw kumikita sila kaya ang yayaman nila. So, kung totoo ang sinasabi talaga ng United States na yan ang customs ang pinakakurap, baka pwedeng imbestigahan natin lahat ng mga naging opisyalis dyan sa Bureau of Customs nang malaman natin kung totoo nga.